isa sa mga pinaka-versatile entertainer sa industriya. Ang kanyang pambihirang talento ay nagbunsod sa kanya sa internasyonal na katanyagan at nakakuha sa kanya ng titulong Pop Princess in the Philippines. Isa rin siya sa mga nangungunang kumikitang celebrity sa bansa. Bilang isa sa pinakamatagumpay na artista sa Pilipinas, hindi maiwasang magtanong ng ilan netizens, kung gaano kayaman si Sarah Geronimo. Siya si Sarah Asher Tua Geronimo, kilala bilang Sarah Geronimo, isinilang noong July 25, 1988 sa Santa Cruz, Manila, ang pangatlo sa apat na anak ni Divina at Delphine Geronimo. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa isang kumpanya ng telekomunikasyon, habang ang kanyang ina ay isang negosyante na nagpatakbo ng isang negosyo sa Santa Cruz, Manila. Nagsimula siyang kumanta sa edad na 2 at nagtanghal sa iba't ibang mga kompetisyon sa pag-awit bilang isang bata. Sa edad na 4, nagsimula siyang mag-audition para sa mga programa sa telebisyon, at lumabas sa seryeng nakatuon sa kabataan ng Penpen de Sarapen, ang TV, at Next. Nag-aral siya sa University of Santo Tomas High School, homeschooled siya, hanggang sa makatapos siya ng high school sa Angelicum College noong 2007. May hawak din siyang degree ng Associate in Arts mula sa University of the Philippines Open University. Nag-aral siya sa University of Santo Tomas Junior High School nang sumali siya sa reality television singing contest Star for a Night, at nanalo siya sa kompetisyon noong March 1, 2003. Pagkatapos ng kanyang panalo, siya ay pumirma sa isang record deal sa Viva Records. Inilabas ni Sarah ang kanyang debut studio album na Popstar, A Dream Come True noong 2003, na kinabibilangan ng mga track na, Sa Iyo, Forever's Not Enough, Narito, at, If Only, pati na rin ang cover ng To Love You More, ni Celine Dion. Nakabenta ang album ng mahigit 300,000 unit sa Pilipinas, at na-certify ng 5 times platinum. Ginawa niya ang kanyang debut sa pelikula sa 2003 drama film na Filipinas at Captain Barbell. Sinimulan ni Sarah ang 2004 sa pamamagitan ng pagpirma sa lingguhang musical variety show ng ABS-CBN sa ASAP bilang pangunahing performer. Sa parehong taon, nagbida siya sa isang nangungunang papel sa serye sa telebisyon na Sarah the Teen Princess. Noong taon ding iyon, nagbida rin siya sa pelikulang Annie B. Sa buong career niya, nakatanggap si Sarah ng maraming parangal, kabilang ang 16 na Awit Awards, 6 na Aliw Awards, 14 na Star Awards, at 28 Mixed Music Awards. Pinarangalan din siya bilang Best Asian Artist sa Manet Asian Music Awards noong 2012, MTV Europe Music Award for Best Southeast Asian Act noong 2014, Best-Selling Filipino Artist sa World Music Awards, at Best Asian Performer sa 2016 Classic Rock Roll of Honor Awards. Nominado rin si Sarah para sa Best Asian Performer sa 2013 Kids' Choice Awards, at hinirang para sa Best Female Artist, Best Live Act, at Entertainer of the Year sa World Music Awards noong 2013, pati na rin para sa Best Southeast Asian Act sa 2013 MTV Europe Music Awards. Si Sarah ay tumanggap din ng Golden Artist ng FAMAS Award noong 2009. Noong 2024, pinarangalan siya ng Global Force Award sa panahon ng Billboard Women in Music event sa YouTube Theater sa Los Angeles, California, ang una para sa isang Pilipinong artista. Nakilala ni Sarah ang aktor na si Matteo Guidicelli noong 2009 at nagkatrabaho sila sa pelikulang Catch Me, I'm in Love 2011. Kinumpirma ni Sarah noong 2014 sa isang panayam na sila ay nasa isang relasyon mula noong 2013. Noong November 7, 2019, inihayag nila ang kanilang engagement, at ikinasal sila sa isang pribadong seremonya na ginanap sa Taguig sa sumunod na taon. Ibinunyag ni Matteo Guidicelli na sila ng kanyang asawang si Sarah, ay nag-e-enjoy ng manirahan sa kanilang sariling bahay higit sa 1 taon sa kanilang pagsasama. Ibinahagi ni Matteo na una silang tumira ni Sarah sa isang condominium unit. Sinabi rin ni Matteo na kalaunan ay nagpasya sila ni Sarah na kumuha ng sarili nilang bahay. Hindi interesado si Sarah na mangolekta ng luxury car, siguro ay kontento na ito sa mga ordinaryo. Marami naman itong mga endorsement na mga sasakyan, kabilang na dito ang Hyundai Mobility,
at Hyundai Motor, at paniguradong meron siya nito. Bukod sa pag-usbong pa sa kanyang showbiz career, kasama ni Sara ang paglalagay ng food business bilang bahagi ng kanyang pangmatagalang layunin. Ibinunyag niya ito habang pinag-uusapan kung bakit nagpasya siyang mag-aral sa isang baking school. Gusto niyang magtayo ng sariling bake shop sa hinaharap. Siya ay naging isang certified pastry chef pagkatapos makapagtapos sa isang baking school noong 2022. Nagsimula bilang biro nina Sara at Mateo ang production company na G Productions noon panahon ng pandemya. Ngunit ito ay naging isang ideya na dapat ituloy, lalo na pagdating sa pagbibigay buhay sa mga proyekto ng mag-asawa. Nang nabuo, kumukuha sila ng mga video sa G Productions. Kakagawa lang din ng sarili nilang studio, ang G Studios. Ang G Studios ay isang two-story rental venue na matatagpuan sa gitna ng South sa tabi lamang ng Landers Alabang. Ayon sa website nito, tutukayan ng G Studios ang lahat ng pangangailangan sa pag-advertise, media, at kaganapan gamit ang video photo production studio nito at well-lit kitchen studio. Perpekto ang G Studios para sa mga celebrity, artist, content creator, ahensya, at kanilang mga kliyente hindi lamang para ipahayag ang kanilang pagkamalikhain at pananaw kundi pati na rin ang pagsulong ng pakikipagtulungan. Mula noong 2015, nakagawa na si Sara ng maraming blockbuster na pelikula, sold out na konsyerto, pangunahing palabas sa ABS-CBN, at hindi mabilang na pag-endorso, isa siya sa hottest, in-demand at top endorser sa bansa. Si Sara ay isang hot commodity na makikita mo siya kahit saan tulad ng mga billboard, magazine, at iba pa. Patuloy niyang isinasabuhay ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga celebrity na may pinakamataas na endorsement. Ang net worth ni Sara ay hindi alam, ngunit ang ilang online na mapagkukunan na nakatuon sa pagtatansya ng netong halaga ng mga celebrity, na si Sara ay may net worth mula 10 milyon dolyar, o 573 na milyong piso, hanggang 75 milyon dolyar, o 4.3 na bilyong piso. Dahil dito, mahulaan na lang natin kung magkano ang kinita ni Sara mula noong 2015 mula sa hindi mabilang na pag-endorso niya sa mga pangunahing advertiser. Lumabas na rin ang singer-actress sa 4 na major production feature films mula noong 2014, na lahat ay kumita ng mahigit 150 na milyong piso sa takilya. Ang mga pangalan ng mga lalaki na talagang nalink ng romantically kay pop star Roy Alty Sara. Siya ay nakipagrelasyon kay Raver Cruz mula 2008 hanggang 2009, kabilang sa pinaka-kontrobersyal na relasyon ng babaeng mang-aawit. Inamin niyang karelasyon niya ang mananayaw ngunit itinago ito sa publiko dahil sa kanyang mga magulang. Na-link din siya kay Gerald Anderson mula 2012 hanggang 2013, naging leading man niya siya sa pelikulang Catch Me I'm Falling, at sa pagtatapos ng pelikula, inamin ng aktor na gusto niya ang singer at nagpaplano pa siyang ligawan nito. Gayunpaman, hindi niya nagawang itulak ang kanyang plano at batay sa mga ulat, ito ay dahil na naman sa ina ni Sara. Na-link din siya kay Mark Bautista noong 2005. Nabalitaan din na na-link siya kay John Lloyd Cruz noong 2013. Si Sam Milby, ang isa pa sa naging love interest ni Sara sa Idol. Kaya, pumukaw ang chismis na nililigawan siya nito ngunit itinanggi ito dahil sa kanilang trabaho. Mateo Guidicelli, mula noon ay naging vocal na ang aktor tungkol sa kanyang paghanga kay Sara at nang sa wakas ay nakuha na niya ito, wala na talagang paraan para pakawalan siya. At para patunayan ang pagmamahal niya rito, binigyan niya ito ng singsing. Engaged na sila pagkatapos ng 6 na taon na magkarelasyon at hanggang ngayon ay masaya silang nagsasama. Si Sara Geronimo ay hindi lamang isang mahusay na mang-aawit at artista, siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang sa industriya ng entertainment. Mula sa kanyang simpleng pagsisimula bilang isang batang talent show contestant hanggang sa pagiging isa sa mga pinakama-impluwensyang celebrity sa Pilipinas, ang paglalakbay ni Sara Geronimo ay walang kulang sa hindi pangkaraniwang bagay.